Mga kababayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta ang ating araw? So ngayon, ay meron na akong papakita sa inyo at tungkol dito sa impeachment kay Inday Sara Duterte at tungkol sa mga senador na ayaw ng ganitong nangyayari. So mga kababayan, sa bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag natin kalimutan mag-like at mag-share sa aking YouTube channel ID na 28. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Tara, panoorin natin itong isang video at sana ito ay ma-share nyo para malaman ng buong mundo mga kababayan. So ito panoorin natin. Po, nagsalita na. Ang dahilan nila ay wala na daw oras. Babo ng dahilan, no? At civil society, sigurado magwawala. Kasi ang civil society, doon sa unang impeachment complaint, yan po yung mga nag-file before Congress. Pangalawa, yung makabayan block, yung bayan muna. So, taong bayan ito. Ito hong mga nakikita natin ngayon na nagsasalita, medyo nababawawan ako ng paliwanag. Una, inamin po ni Senador Mig Zubiri. Ang dalawang senador na sinasabi ko nagsalita na, si Zubiri at saka po si pangalit pa. Okay? Si Zubiri graduating yan sa Senado sa 2028. Ito namang si Jinggoy Estrada, sa 2028, re-electionist yan kasi kababalik lang sa Senado. Kaya ganyan kalakas ang loob nila. Wala. Ito mga kababayan, may dalawang senador. Kapakinggan natin kung ano yung sasabihin. Ayaw nila dahil wala na oras. Ewan ko saan sila pupunta dahil magre-recess. Hindi magtrabaho kayo. Tuloy-tuloy ang sweldo nyo kahit na naka-recess kayo. Ang sarap ng buhay nyo. Merong political crisis, may political problem ang bansa. Sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte na yun naman ay nasa proseso at nasa sa sinasabi ng saligang batas ang impeachment complaint. Bakit ang inyong dahilan hindi sa ebidensya? Ang dahilan nyo wala kayong oras. Di mag-overtime kayo. Saan ba kayo pupunta? Sabagay, tama naman. No? Kung talagang totoo sila, dapat mag-overtime. Hindi nila pwedeng irason yung wala ng oras. Kung totoo ka kung gusto mong lutasin itong usapin na ito mga kababayan, kasi alam naman natin itong usapin na ito, magtatagal to. Kasi alam na kung bakit, dahil meron pang mga senador nakakampi nitong kabila na to. Hindi sila ang pabor na impeachment si Inday Sara Duterte. Ano? Kasi kung papayag itong mga ibang senador, malamang sa malamang, isang ano lang talaga, tanggal agad yan, si Vice. Pero mayroong mga dating administrasyon na kumakampi kay sabihin natin Inday Sara Duterte, diba? Kasi kung alam ng mga kababayan, kung hindi lang naman ganun, kung walang kumakampi dun sa kabila, mabilis ang proseso lang yan. Kasi alam naman natin nasa Congress, lahat yan, tumutulong yan. Papanig yan sa kung ano yung gusto ng taong bayan, o gusto nitong administrasyon. So, pakinggan natin to. Bakit ang taong bayan walang holiday din? Tuloy-tuloy ang trabaho. Maliban lang kung yung mga special holiday o national holiday. Trabaho nyo itong mga senador . Sa ilalim ng saligang batas, trabaho nyo. Pag dumating sa inyo ang impeachment trial. Ngayon, katuwiran nyo, wala na kayong panahon. Di wala kayong malasakit sa bayan. Sarili lang ninyo, gusto nyo magbakasyon. Ito nga naman, yung sinabi niya, parang ang lumalabas dito, wala silang malasakit sa bayan. Kasi alam naman natin yung pinag-uusapan na sobrang napakasolido. Talagang, kumbaga, malawak na pag-uusap, tapos ganun-ganun na lang. Sabihin nilang walang oras. Grabe itong dalawang senador na to. Pasko at bagong taon, kung may trabaho pa kayo, huwag kayo mag-recess, magtrabaho kayo. Sige, kung kayo magre-recess, magpapahinga kayo, dapat wala rin kayong sweldo. Kasi pinapasweldo kayo namin kahit naka-recess . Trabaho ng Kongreso at Senado, isang buwan trabaho, isang buwang bakasyon. Isang buwang bakasyon, isang buwan trabaho. Yun ang ginagawa nyo. Ang lalaki ng sweldo nyo. Milyon-milyon, bilyon ang gastos ng taong bayan sa Kongreso at Senado. Tapos ngayon, ang inyong dahilan, wala na kayong panahon. Ito meron sinasabi rito si Jinggoy Estrada na tungkol doon sa, December 8 daw, recess na sila. Babalik daw ay kailan ba balik nila? Sa January na. Di ba? Parang ganon. Ang balik nila ay sa Enero 13 at hanggang February 7. Yun ang kanilang magiging susunod na sesyon. At pagkatapos nito ay mahabang bakasyon na dahil February hanggang Mayo dahil doon sa May
2025 national at local election. Ang balik na nila ng sesyon ay June 2 hanggang Yan, yeah, 30. So report. halos ilang araw lang yun. Pakinggan natin si Senator Jun Estrada. Hindi na. We will Yan, no? adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Ayan, oh, ayan ang sinasabi niya. Wala nang oras. Inulit ko, ang sinasabi niya, Christmas vacation, December 18. Ngayon, next week na yan, di ba? Tapos, January 13, babalik daw sila. Pagdating ng February, close na ang 19th Congress kasi kampanya na, election na raw. So, yan ang dahilan niya. Si Subiri, ganyan, yan din ang... Halata naman kasi mga kababayan, itong si Senator Jing Estrada ay makasara Duterte, di ba? Alam naman natin. Okay, kita naman natin sa bawat hearing. Excuse me, sa mga bawat tono ng kanyang salita, di ba? Halatang halata na kumakampi kay Inday Sara Duterte. Magkaroon ng impeachment sa tatay niya, wala daw nangyari. So, yun ang sinasabi niya. Wala daw nangyari na ma-impeach yung tatay niya. So, ibig sabihin, may pubya ito sa impeachment kasi yung tatay niya naging biktima nun. Joseph Estrada. Okay? Ayaw din niya ng people power. Sabi niya, wala rin nangyayari dyan. So, yan po. So, naging dahilan na lang yung kanilang kalendar na wala na silang panahon. Pero sa totoo lang, itong dalawang ito ay talaga hong ayaw ng impeachment, sa aking opinion. Nagiging dahilan lang nila yung wala na silang panahon. Pero hindi dapat mawala ng panahon sila dahil sila lingkod bayan. Kung kinakailangan sila mag-overtime, magtrabaho kahit recess, bakit hindi? Impeachment dito eh. Ito'y utos ng saligang batas na pag dumating sa Kongreso at inaproba ng Kongreso, papunta ng Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At kung nandoon na sa kanila, sa ayaw sa gusto nila, mag-trial sila. Saka sila magdesisyon kung guilty o not guilty ang impeachable official after ang trial. Ngayon, hindi pa nga nagsisimula eh. Nasa Kongreso pa lang eh. Kapapile pa lang po eh. Aba, ang kanilang dahilan, ito na. Parang daw mangyayari dyan. Okay? So, hindi naman yan ang sinasabi ng saligang batas na walang mangyayari. Ang sinasabi ng saligang batas, may proseso sa impeachment. Kung mayroong complainant, din tingnan yung mga ebidensya at proseso kung naaayon sa regulasyon. Tapos magkaroon ng trial kung kinakailangan. O, di ba? Yan ang sabi ko kanina. Malinaw talaga mga kababayan na itong dalawa na to ay ayaw. Ayaw ng impeachment, di ba? So, alam na nang gagawin. Pareho itong identify sa mga Duterte. Dahil magkakasama sila doon sa Uniting noong 2022. Di ba? Sila magkakasama sa stage sa kanilang kampanya. Dalawa pa lang yan, nalumutang. Siyempre, kaya nga sabi ko, siyam na senador. Abayan, bang aasahan natin ng mga pro-Duterte dyan? Pala, dalawa. Hindi lang dalawang senador. Dahil nga, sabi nga ni, dito, Idol Mike, ay siyam daw. So, napakarami mga kababayan. So, medyo mahirap, mahirap. Pero, abangan natin kasi abang-abang yung ganito. Siguro, itong mga mga ibang senador ay nag-iisip. Kumbaga, lalo pa yung mga utak nila. Abangan natin. Walang sa walang. Go, si Padilla, yung mga Bilyar, yung mga Cayetano, ang dami ho dyan. Abangan ninyo yan. Si Escudero, maganda sinabi ni Escudero dahil Senate President. Sabi niya, ayaw kong aminin, ayaw kong sabihin na may oras pa o wala ng oras. Ang kanya, pag dumating sa kanila, sa Senado, tatrabahuin niya. Tama yung sinabi ni Escudero. Kasi pag sinabi mong ng mga senador judge, magiging senator judge, ay wala na kaming oras. Abay, parang tumatanggi ka sa trabaho bilang senador, bilang magiging impeachment court. Kaya tama yung sinabi ni Escudero. Ayaw niyang aminin, may panahon pa. Ayaw din niyang aminin, wala ng oras. Ang kanya sinasabi, may proseso, tingnan natin. Pag natapos sa Kongreso at ipinasa sa Senado, tatrabahuhin nila. Kung ganun lang naman mga kababayan, kung ganun lahat ang pag-iisip ng mga senador, hindi madaling mangyari yung mga ganitong usapin. Madaling malutas. Hindi yung pa-eme-eme kung ano yung mga rason, di ba? Gaya ng dalawa, ang daming rason. So, wala ng oras, ganito, di ba? Tamang katwiran at tamang pahayag. Itong dalawa, ngayon pa lang, ayaw na.
May palusot pa sila na Edi alam nyo na. ang sinasabi nila ay wala ng oras. Ngayon, palusot na sila. Tingnan Alam nyo ninyo. na sa mga darating na panahon. Hindi lusot na sila. Plus na yan, mga kababayan. 8 plus na alam na kung saan sila ito plus, diba? Kung sinasabi ni Jingo Estrada, wala naman yung ebidensya. Ngayon, kung sinasabi ni Jingo Estrada, wala naman itong impeachment dahil yung sa kanyang ama, walang nangyari. Aba, ay sandali. Impeachment court kayo ang mga senador judge, tumingin ka muna sa ebidensya kung meron o wala, saka ka mag-decide after trial. Hindi yung hindi pa nag-uumpisa, negative na sa'yo. Ano yun? Ano klase kayo? Diba? Ako, hindi ko, sinasabi ko lang po ito sa inyo para malaman nyo. Kasi kahit, ang tagal ko pong reporter, tagal ko pong nagko-cover ng court at saka sa mga ganitong usapin technical, legal, and political. Sino mga kababayan, hanggang dito lang yung ating vlog. At least, naipakita ko sa inyo. At alam ko yung iba, alam na itong ganitong kaso. Pero alam naman natin na mayroong mga bagong followers o bagong nanonood sa atin, hindi nila alam yung mga ganito. So yun, alam niyo na kung ano yung gagawin natin. Di ba? Alam niyo na kung ano yung gagawin sa susunod na halalan. Alam niyo na kung sino mga kumakontra sa gobyerno. Kasi alam niyo mga kababayan, ang pinakamaganda talaga kung ano yung programa o gusto ng ating gobyerno, isuportahan natin, di ba? Ganun lang naman kadali. Sigurado, madali magkakaisa ang bawat Pilipino o bansang Pilipinas kapag wala na mga pa-eme-eme yung mga iba nating kababayan, wala nang kontra-kontra. So yun lang, dito lang ID na 28. So hindi pa nakapag-subscribe, hindi kalimutan na subscribe and like and share sa ating mga videos. Maraming salamat po. God bless mga kababayan. Mag-iingat kayo palagi. Ang Luzon, Visayas at Mindanao.